Usapan natin ang mga available online jobs o kung ano yung pwede nyo gawin dito. At hindi lang po typing ang ginagawa sa online freelancing. Kasi lagi ko nakikita eh. Pwede po ba mag-apply sa typing jobs? Kalimutan nyo na yung typing jobs, wala kayong mapapala doon. Walang kita doon, barya yun kung meron man. Usually scam pa nga. Okay, ito yung mga common at hindi nawawala sa uso ng mga online jobs. There's a lot of online jobs out there. Yung mga bago, pero ito hindi ito mawawala sa uso. Okay, kasi this is more on sa marketing at saka advertising. Lahat ng kumpanya, regardless kung ano yung ginagawa nila, kailangan nila magbenta, kailangan nila mag-market, at kailangan nilang mag-ads, mag-advertise. So number one is graphics and video editing, self-explanatory. Mag-edit kayo ng mga graphics, mag-edit kayo ng videos. Pwede kayong bayaran per project, pwede kayong bayaran per art. Okay? Number two is copywriting. Okay guys, ito lang para malinaw lang. Copywriting, hindi po ito pagkopya from one medium to another. That is just typing. Copywriting is creating an email or a sales letter or siguro a paragraph or something na nakakabenta. Okay, medyo mas malalim yung pagkakaintindi nyo sa buyer's journey and dun sa marketing per se. So medyo magparuno kayo sa marketing dito. Saka pagsusulat. This is more on research and then assembly. Okay, malaki ang kita sa copywriting. Ang graphics design nga pala tsaka video editing, gusto niyo kita dito from $10, $15 per hour. Ganyan. Yan. Copywriting is pwede rin, copywriting mostly for project or retainer from mababa ng mga $10, $15 to mga 1,000, 1,500, 2,000, even $3,000 per month pag retainer na. Okay. Media buying, ito naman yung pag ma-manage ng ads. So, ads sa Facebook, nakita niyan. Or sa Amazon, tawag nila is Amazon PPC or pay-per-click, especially is Google PPC, pay-per-click din. Pero they are media buying. Lahat naman media buying lang yan. Sabihin lang, gagawa kayo ng ads para makabenta yung kumpanya na pinagtatrabahuhan nyo. From as low as $10, 15, $20 per hour. Pwedeng retainer din yan na $500, 1,000, 1,500, 2,000. Pwede commission-based. Media buying is medyo matagal-tagal pinag-aaralan kasi kahit na nag-enroll ka na sa mga courses ng yan, media buying, kailangan mo siya i-practice dahil iba yung pag-aaral doon sa actual na sinusubukan na ginagawa na. Anyway, point pa rin sa pag-aaralan din naman yan. Social media management, medyo self-explanatory din to. Gumanage kayo ng mga pages, kayo yung gagawa ng content, kayo yung gagawa ng strategy, kung ano yung goal ng kliyente nyo para sa page nila. Pwedeng, say, gusto nilang sales, then more on sales ang content ninyo or papunta sa sales. Gusto lang nila in-nurture yung audience sila kasi meron silang ibang sales platform, din yung gagawin nyo, so on and so forth. So, magawa kayo ng content, makipag-engage kayo, strategy, kayo mag-execute nung gusto ng prospect nyo doon sa page nila. Okay, hindi lang yan Facebook, marami yan. Pwedeng sa Instagram din, Pinterest, ano ba yun? Uh, actually, siguro kasama na rin dito yung LinkedIn. Kung consider nila yung LinkedIn as social media kasi medyo social media na rin LinkedIn. The last is messenger marketing. Ito yung chatbots. Ito yung nakikita niyo pag nag-click kayo sa ads ng mga sa Facebook usually. And then may sasagot sa inyo or may kakausap sa inyo. Para sa page that's yung pag-land nyo dun sa page namin, may kumausap sa inyo, chatbot yun. So, good sa inyo messenger marketing. 10, 15. Pero nung ginagawa ko to messenger marketing, mostly, usually I charge per project. Ganyan, 1,000, 1,500, $2,000. Ganyan. Okay, so marami pang iba pero ito yung mga common hindi nawawala sa uso dahil again, hindi, I mean, lagi kailangan ng mga kumpanya na mag-market and mag-advertise.